Mariintinan din ng Malacanang ang pag-atake sa Zamboanga City. Kaugnay nito ay pinag-utos ni Pangulo Aquino ang pagtitiyak ng kaligtasan ng mga residente sa nasabing lugar. Tinakdi ng Malacanang ang mahigpit na pagtutok ni Pangulo Aquino at ng mga kinauukulang ahensya sa insidente. Nagulat si Rocky Ignacio live mula sa Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Ralph. Pinatitiyak nga ni Pangulong Aquino ang kaligtasan ng mga residente sa Zamboanga City. Kaugnay pa rin ang ginawang pag-atake ng armadong grupo sa lugar. 3 security officials ng Pangulo ang inatasan nito na magtungo sa lugar para tutukan ng sitwasyon. Samantala, wala namang nakikitang dahilan ng palasyo na magkaroon ito ng epekto sa isinusulong na peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Ipinag-utos si Pangulo Aquino mga hakbangin upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente kaugnay ng paghasik ng kaguluhan ng Moro National Liberation Front Breakaway Group sa ilalim umano ni dating MNLF Chairman Nur Miswari sa Zamboanga City. Pinulong ng Pangulo ang Cabinet Security Cluster kasama ng AFP at PNP upang alamin ang pinakahuling pangyayari sa lugar. Inatasan na rin ng Pangulo sina Defense Secretary Volter Gesmin, DILG Secretary Mar Rojas at AFP Chief of Staff General Manuel Bautista upang personal na tutukan ang pagpapatupad ng direktiba ng Pangulo. The President directed that certain steps be taken to ensure that the safety of the civilian population in general be protected. The President has also been in direct contact with the city government of Zamboanga. At this time, upon the direction of the President, the Secretary of the Interior and Local Government, the Secretary of National Defense, and the AFP Chief of Staff have been sent to Zamboanga City, where they will further ensure that the President's directives are carried out and will update him accordingly. Kanselado ang pasok sa mga paaralan at ilang establishment sa syudad dahil sa standoff sa pagitan ng otoridad at MNLF Miswari Breakaway Group. Kaya apilan ng palasyo sa mga residente na manatiling tumutok sa mga opisyal na anusyo ng gobyerno sa pangyayari. In the interest of public safety, we appeal to all Zamboanga City residents to stay alert for official announcements and updates and to cooperate with the authorities. Mahigpit pa rin pinabulaanan ng Malacanang ang impormasyon na tuluyan ang pag-terminate ng 1996 peace agreement ng gobyerno at MNLF. Git nila Sierda may nakatakda pang tripartite review process sa MNLF sa tulong na rin ng Organization Islamic Cooperation sa Indonesia sa susunod na linggo. Ang Indonesia ang tumayong facilitator ng government MNLF peace talks at kasalukuyang pinuno ng OIC Peace Committee for Southern Philippines. Well, unang-una po, kasi nga po itong lumabas na balita na kinakalat po na ilang mga elemento na tinerminate na po ng GPH yung peace process. Hindi po totoo yun. Yun po ang ginagamit na sangkalan ng ilang mga quarters ng specifically si Atty. Fontanilla kaninang umaga na na-interview kanina at sa kanyang pananalita sa mga pahegan na tinerminate na raw ang peace process. Hindi po totoo yun. In fact, may ongoing tripartite review tayo at yun po ay dapat gagawin sa susunod na linggo. So, hindi pa ho tapos yung usapin yun, ang bigla na lang pinuto nila at sinasabi nilang wala na. Maraming kumakalat na balita doon po sa Holo, sa Basilan na ganoon po nangyari. Hindi po totoo. I would like to clarify that there is an ongoing tripartite review process with the MNLF, facilitated by the OIC. Hindi na rin nagkomento ang palasyo sa posibleng pananagutan umano ni dating MNLF Chairman Nur Miswari sa insidente. Wala namang nakikitang epekto ang Malacanang ang insidente sa framework agreement sa pagbuo ng bagong bank sa Moro sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Samantala na-advise na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang Indonesia kaugnay ng insidente. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.